Good morning. Morning. Good morning. Morning. Ngayon po nga umaga ay dadako na tayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? Salamat sa Panginoon sapagkat sa pangalawang linggo ng ating pong buwan at ng taon ay ang salita ng Panginoon ay bukas para ating pong gawing gabay, gawing ilaw, ano po? Gawing sagdata sa pagharap natin sa bawat araw na lilipas ngayon pong 2026. And I hope na nawa ito po ay huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan itong mga instructions na ito sapagkat for sure, ano po, magagamit po natin ito sa pagharap natin sa mga challenges ngayon pong 2026. Kaya atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Mark chapter 1, verses 35 to 39. Mark chapter 1, verses 35 to 39. Basahin ulit natin ito ng sagot-sagutan. Let's read this responsibly. Sabi po dito sa verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Together. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin para pag-aralan ng iyong salita. Salamat din po sa kaligtasan na libre mong ipinagkaloob. Sapagkat sa pamagitan nito, kami ay may karapatan at kakayahan na unawain ang inyong pong salita. Dahil po sa banal na spirito na nasa amin, dahil sa Panginoong Kristo na sa aming puso. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ay tulungan mo kami na tanggalin ko ano man ang ibang mga iniisip po namin na maka-hinder or maka-disturb sa amin para mapakinggan ng maayos at maliwanag ang inyong salita. Samahan mo na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 19 years ago po, ay naalala ko, yan po ay bago kami ikasal, ano po, ni Sister Aleli. Meron po kaming tinatawag na bridal shower. No? At sa amin, dahil usually yung bridal shower at saka anong tawag sa mga lalaki? Stud party. No? Dahil sa kakulangan ng oras, pinagsabay. No? Pinagsama na yung aming stud party at saka yung aming bridal shower. At meron po akong hindi malilimutan na ginawa nila. No? Itinuro nila. Okay, sumasabay sa akin. Okay. Meron po akong hindi malilimutan na ipinagawa nila sa amin. Na, alam niyo, pagka naiisip ko pa rin siya hanggang ngayon, ay nare-review ko. No? Napapaalalahanan ako kung ano ang dapat kong gawin o paano ko patakbuhin ang aming buhay mag-asawa, buhay family. No po? At ito po ay, binigyan nila kami ng cake. At ang instruction sa amin ay hatiin mo yan according to your priorities. Hatiin mo yan. Kung sino yung number 1 na priority mo sa buhay, yun ang may pinakamalaking bahagi hanggang sa paliit. Okay? So, ang una yan, sinabi sa amin, hatiin niyo yan, no? Kung ang Diyos ang priority mo, ang number 1 sa buhay. Gaano kalaking ibibigay mo sa Panginoon. Number 2, family. No? Number 3, your ministry. And number 4, your work. No? So, hatiin mo yan according sa time na pwede mong ibigay sa 4 na yan. Siyempre, no? Ideally, no? Ang bibigay natin na time for God is malaki. Ideally. Then, kumbaga sa pagkakasunod-sunod na ito, sabi nila, ito yung tamang pagkakasunod-sunod dapat doon ang priorities natin. So, sunod na malaking ate na bibigay natin ay yung pamilya natin. Then, third, yung ministry. And then, fourth, yung
work. Bakit magkaiba pa yung ministry at saka yung work? No, yung ministry, syempre ako ay pastor. So, yung Sunday activities, no, yan yung ibig sabihin yan. Yung work naman, ito yung everyday work. Okay? So, gaano mo binibigyan siya ng panahon, ng attention. Okay? So, ang ginawa ko noon, hinati ko ng equal. Equal. No? Yung si Aleni naman, syempre, malaki yung sagad, then, kumbaga paliit na paliit. Pero, kung meron man sa inyo na ganoon din ang nasa isip, no? Malaki yung sa Diyos, no? Tapos paliit na paliit, or equally divided, totoo ba yun? Kaya ba natin talagang gawin yan? No? Kumbaga, in reality, nagagawa ba natin yan? Many times, correct me if I'm wrong, but many times baligtad na nangyayari. Di ba? Number 1 ang work, sunod ang ministry, family, laging panghuli ang Diyos. Di po ba? Kaya mga kapatid, alam niyo po, dahil sa baligtad ang ating pong priorities sa buhay na ito, laging pag magtatapos ang taon, no? Or pagka malaman natin na malapit na matapos ang taon, parang, patapos na ang taon, ang bilis naman. Parang wala pa akong nagagawa. Parang wala pa akong na-accomplish. Pero busy-busy ka parati. No? Ang dami po parating ginagawa. Pero parang ganun ang pakiramdam natin. No? Pagka ang mga priorities natin ay wala sa order. Di po ba? At ngayong umaga, mga kapatid, ang topic po natin ngayong taon ay choose your path. No? Ngayong January, ngayong nagsisimula pa ang taon, napakaganda na i-determine na natin anong path ang dadaanan mo ngayong 2026. Or kaninong path? No? Path ng Diyos? No? Daan ng Panginoon o daan ng mundong ito? Di ba? At maganda, sa simula pa lang ng taon, habang bata pa, no? Habang 11 days old pa lang ang 2026, alamin na natin, magdesisyon na tayo. No? Last week, pinag-usapan natin, intentional Christian living. No? If you want to choose God's path, ito ang unang dapat ninyong gawin. Kailangan intentional ang pamumuhay mo, no? Bilang Kristiyano. Ang Tagalog pala sa intentional ay yung pinagplanuhan, no? Or sinadya mo, sasadyain mo na mamuhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat based po sa mga observation at maging sa atin din siguro, many times we're just cruising. No? Parang bahala na si Batman. No? Kung ano yung mangyari ngayon, saka lang ako magre-react. Di po ba? Pero napakaganda mga kapatid, sa ating pong pamumuhay, alamin na natin, paano ba mabubuhay bilang isang Kristiyano? Ang isang tagasunod ni Kristo. Alamin natin. At bukas ang Biblia, yan po ang dahilan bakit tayo pumupunta sa Sunday, bakit tayo nakikinig ng MP3, bakit po tayo nagko-quiet time, bakit tayo nagbabasa ng Bible. Sapagkat ipinaliwanag, ipinakita ng Panginoon kung paano tayo mabubuhay bilang tagasunod. At tinignan natin yung naging buhay ni Daniel nung siya ay napapunta at yung kanyang kaibigan sa Babylon. They intentionally live as followers of God. Gaya sabi ko last week, karamihan sa atin dito ay hindi taga Metro Manila. Karamihan sa atin ay mga taga-probinsya. Di ba? So sometimes, ang feeling natin pagka tayo ay napalayo sa ating bayan, ay wala nang nakakakita sa atin, wala nang makakahuli sa atin, kung ano bang mga gagawin po natin, mabuti man ito o masama. Lalo tingin sa ating Christian life. No? Kung sa probinsya, we are faithfully attending, faithfully following the activities of the church. Pagdating dito, parang ano lang tayo, chill lang. Di ko ba? Kung may time tayo ay pupunta. Pero kung wala, kung busy, ay sorry, di ko ba? Meron niya ako isang nabasang article, ang sabi niya, many times, ang mga binibigay natin sa Diyos ay mga leftovers. Yung mga tira. Or kung may tira. Di po ba? Kaya no wonder, yung ating pong pamumuhay din,
no, ay parang mga leftovers din. No? Hindi premium. No? Hindi first class. Di ba? Kasi hindi na binibigay natin sa Panginoon. Mga kapatid ngayong umaga, if we are praying, dreaming, desiring, that this year will be a different, will be a better, will be a fulfilling year for us, then we have to listen to this message. We have to listen sa example ng Panginoong Jesucristo. No? Kung paano naging fulfilling yung kanyang pagpunta dito sa lupa. No? Meron siyang ginawa. Meron siyang intentional na ginawa. At ako'y naniniwala ngayong umaga, no? If we will do this, no? Kung atin po itong susundin, sapagkat ito po ay pinakita ng Panginoon, ginawa ng Panginoon, sa paraan na pwede po natin na sundin ito. Hindi po sa paraan na iisipin natin ay, ang Panginoon lang pwede makagawa niyan. No? Hindi ko kayang gawin yan. No, ang pinakita ng Panginoon dito ay kaya natin ito gawin. And again, as I've said, if we will intentionally do this, we will have a different, we will have a better, no, fulfilling New Year. Okay? So, pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayon po umaga, intentional, personal devotion. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Intentional, personal devotion. Okay? Sadya or pinagplanuhan, pinag-isipan na pansariling pagtatalaga. No? Or, yun po ang Tagalog, pagtatalaga ng devotion. Pero para sa akin, ang gusto ko pong makita natin dito ay yung pinagplanuhan natin na pansariling pakikipaglig sa Panginoon. Okay? Pakikipag-fellowship. No? Kumbaga, through this, our relationship will get stronger and better. Gusto ko pong pansinin niyo yung personal. Sapagkat, many times, nagka-quiet time lang tayo pagka may naman mag-check sa atin. Pag may magtatanong. No? Magbabasa lang tayo ng Bible, magbabasa lang, pag mananalangin lang tayo, pagka may mga kasabay tayo, o kaya pagka may mga nakikita tayo na gumagawa nun. Okay? Pero pag wala na, pagka tayo na lang mag-isa, halimbawa, napapunta tayo sa ibang lugar, no? Nalilimutan na natin yung mga dapat natin gawin. Mga kapatid, ang gusto kong matutunan ng CGBC Satellite is we will learn to intentionally do our personal devotion. Kahit wala nakakakita sa atin, no? Kahit wala tayong program dito, ay matututunan po ninyo na manalangin at tumawag sa ating pong Panginoon. Kumbaga sa isang bata, no? Or bagong sanggol na bata, ang gagawin ng mga parents niya, ang goal ng parents niya, ay matuto itong batang ito na kumain mag-isa. Di ba? Siguro, matatawa tayo. At siguro, magtataka tayo. Kung halimbawa, yung anak, halimbawa si Jen, no? 20 years old na, sinusubuan pa namin. Hindi pa kaya humawak ng kubyertos. No? Hindi pa kaya umuya, talagang ginagano pa namin yung bibig para makawin. Parang, what happened? No? Di ba? The earlier, merong kaming apo. Apo kay, apo sa, sa pamangkin. Yan, tama. Apo sa pamangkin. They were 4 years old. No? 5 and 4. No? Si Jeya at saka si Jace. Nagluluto na sila. Huh? Nag-post sila ng picture. Yung si Jace, parang kaka 4 years old lang. Nagluluto na siya ng scrambled eggs. Pahalo-halo lang siya. At pagka gano'n ng mga bata, parang natutuwa tayo na, wow, ang galing. Di ba? Natutuwa tayo sapagkat at that age, natututo na sila ng independence. Di po ba? Na sigurado, na pagka pinagtuloy-tuloy yun, siguro pagdating nila ng 10 years old, 12 years old, or 15 years old, pwede mo silang itutusan, pwede bang ikaw na ang magluto ng food mo? No? Pwede bang ikaw na ang
magluto ng breakfast natin. Diba? Yun ang ating goal. At sa ating po mga mananampalataya, mga kapatid, tayo mga tagasunod ng Panginoong Kristo. If we want to have a better New Year, no, kailangan magkaroon tayo ng intentional personal devotion. Matuto tayo mga kapatid na mag-quiet time kahit nasaan tayo. No? Makita natin yung kahalagahan nito. Makita natin yung magiging kakulangan sa buhay natin pagka hindi natin ito ginawa. Para katulad din ng pagkain. Di po ba? Pag nag-miss tayo dito ng pagkain, di ba? Sino dito ang lumalabo ang paningin? Sino dito yung mga nanginginig pagka hindi nag-miss ng isang meal, no? Or ng 2 meals. Di ba? Ako ganun. Lalo na pag lunch, pag hindi ako nakakain ng lunch, talagang nanginginig ako. At saka lahat ng maisip kong pagkain, kahit na simpleng pagkain, ang tingin ko ang sarap na pagkain. Sapagkat napakahalaga sa akin itong pagkain. So kung hindi ka marunong magpakain sa sarili mo, yun, ganun at ganun pa rin ang magiging buhay natin. If you will not teach yourself to have a personal devotion, sabihin ko sa iyo, yung iyong spiritual body, yung iyong spiritual life, will remain small and weak. Di mo ba? So ngayon po, umaga, ito po ang gusto ko pong makita natin. Ano bang ibig sabihin ng intentional personal devotion? Okay? Ito po. Basahin nga po natin. Ready? Begin. It is the act of choosing on purpose to make God the center of your time, thoughts, and decisions, rather than just fitting Him in when it is convenient. Okay? Ito po ang ibig sabihin ng intentional personal devotion. No? It is an act of choosing. No? Talagang pipiliin mo, sasadyain mo, pagpaplanuhan mo, no? Na ang Diyos ang maging center ng oras mo. Ng iyong iniisip, ng iyong pagpapasya. Kaysa, sabi dito, ay ibigay mo lang sa Panginoon kung ano yung tirang oras. Na madalas yan po ang ating nakakalungkot ba sabihin, yan ang ating pong nagagawa. No? Kung may tirang oras, ay sige, magbabasa ako ng Bible. No? Magbe-pray ako kahit saan. At ang nakakalungkot nga, dahil sa tirang oras na lang yun, no, isang 1 minute na lang yun, no? Or 2 minutes na lang. No? Yung 2 minutes na yun na pagbabasa, hindi mo pa matatapos. No? Kasi makakatulog ka na. Okay? So, tingnan po natin, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa Kristo? Ang isa pa po na nakita kong meaning nitong intentional personal devotion ay the deliberate act of setting aside distractions to seek God's presence, surrender to His will, and receive His strength for the day's mission. Okay? Ito ay deliberate, again, sadya na pagkilos. No? Na iyong tatanggalin. Tatanggalin muna yung mga distractions, no? Para maging maayos, no? Ang iyong pakipag-fellowship sa maramdaman mo talaga yung kanyang presensya. Marinig mo talaga yung kanyang boses. Sapagkat the moment you hear, no, God's voice, it will be your strength for the day. Bibigyan ka niya ng kalakasan. At dinagdagan ko po itong mga kahulugang ito. For me, ang ibig sabihin ng intentional personal devotion ay it is a conscious effort to know God for deeper, closer, and stronger relationship with Him. Okay? It's a conscious effort, no? Hindi kung kailan may oras ka lang. No? Kundi pinag-iisipan mo talaga ito, pinagpaplanuhan mo talaga ito, at binibigyan mo ito ng effort. Okay? Para saan? Para makilala mo ang Panginoon. Sapagkat pag nakilala mo siya, mas lalalim, no? Mas lalapit, no? At mas lalakas ang ating pong relationship sa Kanya. Mamaya makikita natin bakit kailangan natin. Okay? So ito po yung mga kahulugan natin tungkol dito sa intentional personal devotion na. Hindi ko na nailagay doon sa
susunod na slide. Okay? Pero intentional personal devotion. Okay, meron pong 4 na mapapakinabangan tayo. No? Kung tayo po ay matututo ng intentional personal devotion. There are 4 benefits. First ay ascertain God's plan. No? We will ascertain God's plan. Ano ibig sabihin niyan? Malalaman natin ano ang plano ng Panginoon. Alam niyo po, kung babalikan natin itong Mark chapter 1, dito po, hindi ko alam kung ilang araw na lumabas ang Panginoon to minister dito, kung isang buwan na ba ito. Pero ito ay bagong pa rin. No? Bagong nagpapakita ang Panginoon sa Israel, no? Ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kakayahan na mangaral. No po? Marami siyang pinagaling, marami siyang mga inaalihan ng masamang espiritu, na pinalayas yung masamang espiritu. No? At yung kanyang pangangaral, sabi ng mga nakarinig, kakaiba itong mensahe ito. No? Sapagkat ang kanyang pangangaral ay may kapangyarihan, no? May authority. Samantalang yung nagtuturo sa atin, no, ng mga Pharisees, mga religious leaders, no, parang niloloko lang tayo, mga walang kapangyarihan, para mga binobola lang tayo. Pero ito, may authority, talagang susundin mo. So, dahil po sa mga nasaksihan ng mga taong yun sa Panginoong Kristo, kumalat yung chismis, no? Talagang kahit noon, no? Kahit na walang cellphone noon, no? Kahit walang social media, no? Talagang may way para kumalat ang balita. Pero makita natin dito mga kapatid, na ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa kabila ng napakarami niyang ginagawa, no? Nagkaroon siya ng intentional, personal devotion sa Panginoon. Why? To ascertain God's plan. Sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Sabi dito, maagang-maaga pala. No? At ayon sa mga Bible scholars, ito ay mga bandang 4:00 ng madaling araw. Kasi while it was still dark, madilim pa. No? Ang Panginoon, tumayo na or gumising na, umalis siya doon sa bahay. Kasi ang kultura noon, magkakatabi kayo matulog. No? Parang, na-experience nyo ba yun? Kami, na-experience namin yun. No? Kaming Siyam. Magkakatabi kami sa sala. No? Natutulog. Pero nung nag-college din mga kapatid ko, so pabawas na ng pabawas. Pero doon pa rin kami sa sala, natutulog. Okay? So, ganun po ang kultura din ng mga Hudyo. Magkakatabi din sila na matulog. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, ang ginawa niya, lumabas siya. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar. Walang makaabala sa kanya para doon siya po manalangin. So mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin dito, if you want to ascertain the plan of God, kailangan po natin ng specific place to meet the Lord. Okay? Kailangan meron tayong place sa bahay natin kung saan walang mga abala sa atin. Di ba? Walang magdidistorbo. No? Hindi tayo ma-out of focus. So, sa inyo pong pamumuhay bilang isang Kristiyano, meron ba kayong specific place na pinupuntahan to meet with God? Para doon ka mag-pray, doon ka magbabasa ng salita. Sa akin pong part, ako po ay sa aming sala. No? Sapagkat pagka nasa kwarto na itong aking dalawang kasama, so tahimik na yung sala, wala na mga abala sa akin. At doon po ako nakakapag-focus na sa pagbabasa, sa pananalangin, sa pag-aaral ng kanyang salita. Kailangan meron po tayong specific place. And then, ang pangalawa, we need to have a schedule. Dito po nakita natin, very early in the morning. Hindi early in the morning,
kundi very early in the morning. Okay? Well, ang point po dito, hindi naman laging kailangan na madaling araw. Okay? Basta ang point dito ng Panginoong Kristo ay, kailan yung oras na walang maaabala. Hindi ka maaabala. Baka-focus. Pwede alas 10 ng gabi. Alas 11 ng gabi. Pero, para sa akin, ano po, in my experience, ewan ko po sa inyo, mas nakaka-focus po ako pagka madaling araw, pagka mga 4 o'clock or 5 o'clock, ako nagigising para manalangin. Kasi fresh pa yung utak ko, no? Kapapahinga lang ng utak. Compared sa kung ako ay mananalangin sa gabi. No? Napagod ka na, no? Gusto mo, kumbaga nasa sleeping mode ka na. Madalas hindi natatapos. Ganun kaming mag-asawa pagka kami nagka-quiet time. Ako ang tagabasa parati. Minsan, 2 sentences pa lang yung nababasa ko doon sa binabasa namin. Antok na kami. Tulog na. Kaya, mas maganda pagka umaga sapagkat fresh pa yung utak mo. No? At wala pang masyado distorbo. Okay? So, kailangan para malaman mo kung anong plano ng Panginoon sa iyo, meron kang specific place at saka meron kang scheduled time. At napakahalaga po nito kasi ang sabi dito, even si King David, no? Ang sabi ni King David, "O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water." And then sabi sa verse 6, "When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches." So mga kapatid, makikita po natin dito, no? Na even King David, no? Kaya nang lagi ko po sinasabi sa inyo, napaka kumbaga eye-opening itong sinabi ito ni David as a king. Kasi ang hari nga noon, maraming trabaho ito. No? Busy lagi ang mga hari. Okay? At laging stress ang mga hari. Sapagkat, noong panahon ni Haring David, hindi lang yung kanyang mga anak, kundi yung mga tao sa bayan niya, ay gusto siyang sakupin. No? So talagang laging may tension doon sa kanilang kaharian. Kaya ang ginagawa ni Haring David, no? Early in the morning, I will see. Maagang-maaga pa lang, siya ay nananalangin na, nakikipag-usap na, nakikipag-liig na sa Panginoon. No? Para yung mga activities na gagawin niya throughout the day ay kanyang magawa. At magtagumpay siya. Lalo na sa mga tao na gusto pumatay sa kanya. Hindi siya kumikilos sa sarili niya lang na desisyon. Kundi kung inyong mababasa yung buhay ni Haring David, no? Sa 2 Samuel, bago siya umatake, nagpe-pray muna siya. Tinatanong niya muna ang Panginoon, "Lord, aatake ba ako? Lord, mananalo ba ako dito?" Pagka sinabi ng Panginoon, "Go." Yun niya, nananalo siya. At merong isang portion, ako nalabasa, na sinabi ng Panginoon na ibahin mo yung plan o attack mo. Sa halip na sumugod ka, ikutan mo sila. No? At nakita natin doon na sumunod pa rin si David. No? Sa kung paano tatalunin niya yung kanyang mga kalaban. So, nung iniba ng Panginoon yung plan of attack, sumunod si David at nanalo siya. So, mga kapatid, napakahalaga na malaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Ngayong 2026, mga kapatid, may plano ang Diyos sa inyo. May plano ang Diyos sa atin. May plano ang Diyos sa CGBC Satellite. No? At malalaman lang natin ito if we will intentionally devote ourselves to our God. Kung tayo ay magkakaroon ng personal devotion sa Panginoon, malalaman nyo yan. Sasabihin niya ng Panginoon sa atin. Okay? So, sana po itong mga talatang ito ay nagbigay sa atin ng guidelines kung anong dapat natin gagawin sa pagsisimula ng taong ito. So,
intentional personal devotion will help us ascertain God's plan. Alam niyo ba ang plan ng Panginoon sa inyo? Kung hindi ba, kailangan nyo na intentional personal devotion. Kailangan specific place and scheduled time. Ang pangalawa, or ito, gusto kong makita itong ikwento sa inyo itong dalawang rocking chair na ito. May isang matanda, siya ay follower ng Panginoong Kristo. Doon sa bahay nila, naglagay siya ng dalawang rocking chair. Sabi ng asawa niya, bakit bumili ka ng ganyan? Ayoko dyan, nahihilo ako dyan. Sabi nung asawa niya, hindi para sa'yo yan. No? Para kanino yan? Kay Jesus. Para kay Jesus. Ano? Ibig mo sabihin, nagkakatawang-tawa ang Panginoon, tapos uupo dyan. No, sabi niya. Gusto kong gawin ninyo, binigyan niya instruction yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawa, na pag nakita nila siya na nakaupo dito ng 5 o'clock in the morning, sabi ang instruction niya, please don't disturb me. Don't talk to me. No? Please, huwag niyo akong ayain na kumain or kahit mag-good morning man, huwag kayong magsasalita sa akin. Sapagkat during that time, nakikipag-usap ako sa Panginoon. No? I'm imagining the Lord Jesus to be sitting beside me and talking with me. Okay? So, ganun nga, ano? Ang ginawa, naging patakaran nung tahanan nila yun. No? Basta nakita ng mga bata sa asawa niya na yung kanyang asawa ay nakaupo doon. No? Hindi nila inaabala. One time, may bisita sila, no? At nakita nung bisita na nakaupo yung asawang lalaki doon dito sa rocking chair. At gusto niyang batiin, sabi ng wife, oops, huwag mong gagawin niya. Bakit? Kasi kausap niya si Jesus. Ha? Mga kapatid, hindi ko alam kung paano para kayo makaka-focus. But this is His way para makafocus siya. Naglaan siya ng isang upuan para to pretend, no? Para kunyari, kausap niya ang Panginoon. At na-enjoy niya yung kanyang Christian life because of that. He became stronger, no? At talagang naging ilaw at asin siya, no? Sa kanilang community because of his personal devotion with them. Okay? So mga kapatid, again, I'm encouraging each one, sana magkaroon tayo ng specific place and schedule time para po makipag-usap, makipag-digdig tayo sa ating buhay. Para makita natin, for us to ascertain His plan for us. Okay? Ang pangalawa, alignment with His will. No? Iba yung makita mo yung kalooban niya, at iba rin yung pumayag ka na yun ang gusto mong gawin. Di ba? May mga times na kitang-kita mo na, maliwanag na ito ang gusto ng Panginoon sa'yo. Pero dahil sa nakikita mo na parang ang hirap, no? Parang hindi ko kaya, parang imposible kung nagawin. Kaya ang laging tanong ay, meron pa bang iba? Kanina umaga, habang nakikinig ako sa isang preaching, may isang lalaki na naglalakad sa bubong, nahulog siya pero nakahawak siya sa kuryente. Pero hindi siya na-ground naman. Safe na kuryente. Pero nakatiwala siya. So, wala siya nakikita na doon sa ground, wala siya nakikita na tao na tutulong sa kanya. So, ginawa niya, tumingin siya sa taas. At sabi niya, pwede bang tulungan niyo ako diyang nasa taas? No? Can you help me? So, parang, habang siya nakahawak na gano'n, parang may narinig siya sa clouds na nagsabi na, bumitaw ka para matulungan ka. So parang, bibitaw ako para matulungan ako. Then nasunod niya sinabi, meron pa bang ibang pwedeng tumulong sa akin? Na taga-taas.
At ang sabi nung preacher, sometimes pinapakita na ng Panginoon sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Di ba? Pero lagi nating ginagawa or sinasabi, meron pa bang iba? No? Meron pa bang ibang options? Di po ba? Mga kapatid, tandaan po natin ito ha. Sana hindi niyo ito malimutan. Ang dahilan kung bakit tayo nagpe-pray is not to tell God what to do for us. No? Kundi to know what He will do to us. Nakaya ako? Para alamin kung anong gagawin ng Diyos sa atin. Hindi yung kung ano ang gusto natin gawin ng Panginoon sa atin. Yan po ang purpose ng pananalangin. Okay? At ang Panginoong Kristo, kaya ganun siya kaaga, no, na manalangin ay para ma-align yung kalooban ng Diyos at saka yung kalooban niya. Pagka tayo po ay nananalangin sa Panginoon, ang purpose natin is to seek His will. No? At once na makita natin yung kalooban ng Panginoon, i-align natin, ipapantay natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating kalooban o kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi dito sa Mark chapter 1 verses 36 to 38, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Ano po ang nakikita natin dito na na-align ang kalooban ng Panginoon o kalooban din ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Kanyang Ama. Dito po, ang sabi dito, everyone is looking for you. No? So, kumbaga, kung ako si Jesus, speaking as me, matutuwa ako doon. Everyone is looking for me. Lahat ay kailangan ako. So, mag-i-stay na ako dito. Mas okay dito. Kasi, may ministry na ako dito. Hindi ko matatapos kausapin niya mga yan. No? Kulang ang oras. Kaya dito na lang ako. Pero ano sinabi ng Panginoon? Let us go somewhere else. Bakit niya sinabi yan? Sinabi niya yan after na mag-pray siya sa Panginoon ng maaga. Marahil na sinabi ng Panginoon sa kanya, you go somewhere else. Don't stay here. Nakuha niyo po ako? Nasundan niyo ako. Kasi, again, kung ako yan, dito na ako. Bakit pa ako pupunta doon? Paano kung walang makinig sa akin doon? Di ba? Ito, kailangan na nila ako. Kaya ako. So, mga kapatid, para ma-align ang ating pong kalooban sa kalooban ng Panginoon. Okay. Dito sa Luke chapter 22, verse 42, ito parati ang ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Okay? So makikita po natin dito sa mga talatang ito, no? Yung alignment, yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo parati. Meron siyang gustong gawin, pero dahil ito ang gusto ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa. Yun ang priority. At ganoon din tayo mga kapatid, I know marami tayong pangarap. Di ba? Marami tayong pangarap sa ating sarili, sa ating family, sa ating mga anak, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. Pero mga kapatid, yan ba ang gusto rin ng Panginoon? Tandaan po natin, kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang makakabuti sa atin. No? At kung sakali, no, ito lagi ko sinasabi sa aking Bible study, kung sakali na yung pangarap mo ay iba or salungat sa kalooban ng Panginoon, sana ang gagawin natin. Yung kalooban ng Panginoon ang gagawin natin. We will let go of our dreams. Kahit na gaano pa kataas o kaganda yan. Okay? Later on, makikita natin kung bakit. So, when you align with His will, ito ang dapat mong gawin. At ito ang ginawa ng Panginoon Jesucristo. You need to adjust. Di ba? So, sa talata na binasa natin kanina, ang sabi ni Peter, ni Simon Peter, everyone is looking for you. Pero ang sabi ng Panginoon, let's go somewhere else. Bakit? Sapagkat yun ang sinabi sa kanya ng Diyos, you go somewhere else. Nag-adjust siya. Okay? And then, sabi dun sa Luke chapter, isang talata ito, Luke 22:42, if you are willing, take this cup from me, yet not my will,
but yours be done. Yung kalooban ng Panginoon. Ito ang gusto ko, sana, pero kung ano ang gusto mo, yun ang matutunan. You need to adjust. No? Mga kapatid, kailangan, pag nakita natin na magkaiba ang kalooban natin at kalooban ng Panginoon, we need to adjust. We need to calibrate. We need to align ourselves. Ngayong umaga, nais ko po itong itanong sa inyo. Nakalinya ba kayo sa kalooban ng Panginoon? Yun ninyo bang planong gawin ngayong 2026? Sigurado ba kayo na yan ang kalooban ng Panginoon? Okay? And then ang pangalawa, we need to abide. No? Ang Panginoon, hindi niya lang in-adjust, kundi ginawa niya yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto niya. No? At nag-abide ang Panginoon 100%. Hindi 50-50. Okay? Yung buong kalooban ng Panginoon, yun ang kanyang sin. Okay? So mga kapatid, ngayon po umaga, nais ko po makita natin. When we intentionally make devotion or personal devotion in our lives, ito po, we will ascertain the plan of God for us. And we will be aligned with His will. Okay? Nasabi sa Proverbs 14:12, basahin lang po natin. Ready? Begin. There is a way that seems right to man, but its end is the way. Ito ang dahilan kung bakit dapat i-align natin, no, ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng Diyos ang pipilitin nating ma-align, no, sa kalooban natin. Why? Because there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. No? Very, short-sighted. Minsan, nagdi-decide tayo out of our emotions. No? Or kung ano lang yung nakikita natin. Ang Panginoon, kita niya yung future natin. Kita niya yung past, kita niya yung present. Kita niya kung saan tayo papunta. At pagka sinabi niya ito, ang dapat mong gawin, yun ang dapat nating sundin. Kasi kita niya kung ano yung magiging impact nito at epekto nito sa atin. At pagka sinabi niya, don't do this, huwag ito. Dahil nakikita niya rin kung ano ang kapahamakan na nakaabang sa atin. Pag pinilit natin na gawin kung ano yung gusto po natin. Diba? So, nasabi sa Isaiah 55 verses 8 and 9, basahin niyo po natin. Ready? Begin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin i-align ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Because He knows better. In fact, He knows the best for us. Okay? So, sana ito rin po ang maging mensahe natin sa iba. No, na parang ang kanilang pagpaplano sa buhay ay hindi kasama ang Diyos. No? Hindi, ito lang, ito gusto ko. No? Kung ayaw nyo, eh di bahala kayo. No? Basta ito ang gusto ko mangyari. Mas mangyayari kung ang sasabihin natin ay ito nakikita ko kalooban ng Diyos. At malalaman nyo lang yung kalooban ng Panginoon if you will be aligned at if you will spend personal devotion with Him. Okay? Hindi mo ito malalaman ng maliwanag sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa iba. No? Hindi lang sa pamamagitan ng kwento. Kailangan personal na ma-discover mo ito, kapatid. No? Para maramdaman mo ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating i-align ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Because God knows better or God knows the best. At tayo, yung alam natin, no, ay deceitful. No? Pwedeng maligaw ka ng landas. Okay? Let us trust the Lord. Ang pangatlo, hindi lamang certain God's plan, alignment with His will, but to avoid distractions. No? Para makaiwas tayo sa
mga pumipigil sa atin, no? Sa mga umaabala sa atin. Okay? Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit takot na takot tayo matapos ang taon every time na lang na magtatapos ang taon? Sapagkat, sa totoo lang, if we will just sit down and analyze, we are distracted. Na-distract tayo ng malala. No? Kung kaya takot tayo at parang feeling natin, wala pa tayong nagagawa, patapos na ang taon. Pwede po ako. No? Sa halip na pupunta tayo dito, pero dahil sa ang ganda ng alok dito, napapapunta tayo dyan. O ang ganda ng sinasabi dito, napapapunta tayo dyan. No? Kaya nga, minsan pagka magsha-shopping, no? Yung iba, gumagawa sila ng listahan. Para, yun lang nasa listahan ang mabili. Kasi pag wala kang listahan, no? Kung ano yung makita mo, wow, maganda, uy, sale, 70%. Pero nga isang, kumuha ng survey, pag wala ka doon listahan, no? At papasok ka sa isang mall na puro sale, paglabas mo daw doon, 20% lang nung binili mo ang kailangan. 80% ay hindi mo kailangan. So imagine that, no? Ganun ka tindi ang mangyayari sa atin. Pagka hindi tayo intentional na nag-devotion, nag-personal devotion. Kung saan-saan tayo mapapapunta. Kung sino-sino at kani-kaninong boses ang maririnig natin. Maraming distractions. Ito, sabi dito, sa verse 37, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Pero sabi ng Panginoon, let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come. Okay? Ang dahilan kung bakit pumunta dito ang Panginoong Kristo ay para ibahagi ang magandang balita, hindi lamang sa isang lugar, no? Kundi sa iba't ibang lugar katulad dito. Nagsabi niya, ito ang dahilan bakit ako nandito. No? Kumbaga, itong sinabi ni Peter, distraction ito. Everyone is looking for you. Nahanap ka nila. By the way, alam niyo ba kung ano ang ginawa ng Panginoong Kristo bago mangyari ito? Marami siyang mga pinagaling. Pinagaling niya yung mother-in-law ni Peter. No? At may mga pinalaya siya na mga demonyo. Kaya sumikat talaga siya. At nabalitaan ng maraming mga tao. Tingnan niyo po ito. Nasabi din sa Mark 1:28, and immediately his fame spread throughout all the region around Galilee. Pagkatapos niya pagalingin yung mother-in-law ni Peter, at pagkatapos niyang palayasin yung masamang spirito, kumalat agad ang balita na, merong bagong propeta, no? Merong bagong preacher, no? Na kakaiba ang ginagawa niya. Okay? So, sumikat na siya. Ano ba sabi sa Mark 1:45? Ito, pinagaling naman niya isang ketongin, no? Isang leper. Ang sabi ng Panginoon, dito sa leper na ito, huwag mo pagsasabihin na pinagaling kita. Pero, ang sabi sa verse 45, instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places, yet the people still came to him from everywhere. No? So, hindi na mamagilan yung kasikatan ng Panginoon. Yung iba't ibang mga tao kung saan-saan nanggagaling. Hindi na makapasok, no? Ang Panginoon sa city, sa malayo na lang siya. Kasi pinagkakaguluhan siya eh. Babanggitin ko na naman ito si Michael Jordan. Na nabasa ko na hindi siya pwedeng mag-mall sa regular opening. No? Kumbaga dito sa atin, alas 10 ang opening ng mall, di ba? Hindi siya pwedeng sumabay doon. Sapagkat pinagkakaguluhan siya, hindi siya makapamili. Kaya ang ginagawa niya, alas 8 ng umaga siya, nag-mall. Kinakausap niya yung may-ari at saka yung manager na
na kung pwede, pag nag-shopping kami ng family, ay alas 8 ng umaga, yung wala pang mga tao, para makapamili kami. Kasi kung sasabay kami sa alas 10, ay walang mangyari, magkakagulo. At dahil sa kasikatan ng Panginoon sa Kristo, ganito rin ang nangyari. Hindi na siya makapasok sa city. Sinasalubong na siya ng mga tao. Kumbaga, sumikat na ang Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, tayong mga tao, whether we admit it or not, we love recognition. Di ba? Pagka nanonood ako ng The Voice Kids, parang natatawa ako sa reason ng mga bata. Bakit, pag tinatanong sila, bakit gusto mong sumali sa The Voice Kids? Alam mo yung ibang sagutan? Gusto ko pong sumikat. Gusto ko pong makilala at marinig ng mga tao yung talento na binigay sa akin. So, alam niyo, nakakatakot yung gano'n purpose. No? Very dangerous po yun kasi mapapahama ka. No? At naalala ko rin yung testimony ni Sarah Heronimo, no? Nung 15th anniversary niya na concert. Sabi niya, akala ko doon, pagkasikat ka, maraming pera, no? Maraming, anong tawag doon, albums na nabibenta, ay masaya na ang buhay. May kapayapaan na. Hindi pa na, sabi niya. Mas magulo pa na. Mas mahirap pa na. Di po ba? At alam niyo po, dahil ang Panginoong Jesucristo ay laging nakikipag-usap sa Panginoon, sa Diyos Ama. Hindi siya naapektuhan ng fame, ng popularity. Ang kanya pa rin ginawa ay kung anong ipinapagawa sa kanya, yung kanyang mission. Di ba? At alam niyo, mapapaglabanan lang natin ito. Itong mga distractions na ito, itong mga temptations na ito. Kung meron tayong intentional, personal devotion. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo maliligaw. At lalo hindi tayo sasaluhan sa Panginoon. Ngayong taon na ito, no, para hindi tayo maligaw, no, hindi tayo bumagsak sa mga tukso, magkaroon tayo ng intentional, personal devotion sa ating pong Panginoon. Tandaan po natin, ang advice ng Panginoon sa Kristo, basahin niya po natin sa Matthew 26, verse 41. Ready? Begin. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan magkaroon tayo ng intentional, personal devotion sa Panginoon. Why? Because our flesh is weak. No? Gusto ng ating spirito na umiwas, but because our flesh is weak, lagi po tayo bumabagsak. Paano mapapalakas ang ating pong flesh? You need to watch it. Kailangan lagi tayong magbantay at lagi tayong manalangin. Makipagdiin po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi pa po dito, para ma-avoid natin yung mga distractions, we need to identify the distractors. Diba? Kailangan alamin mo. No? Kumbaga, sabi nga nila, para matalo mo yung iyong kalaban, dapat kilala mo kung sino yung kalaban mo. Di ba? Hindi basta suntok ka lang na suntok. Dapat alam mo kung sino yung pupuntin niya. So, ngayon na umaga, nais ko pong makita natin, ano yung mga bagay sa buhay po natin na nagiging dahilan. Bakit hindi tayo makapag-devotion? Bakit laging nagmamadali tayo pagdating sa quiet time, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-pray? Di ba? Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga bagay na pagka dumating sa atin, mas inuuna natin yun kaysa sa Panginoon. Di ba? Ano yung mga bagay? We need to identify para maiwasan po natin. Kasi kung hindi natin alam, hindi natin namamalaya, tayo pala ay nadadala. Ano ba yan?
Ito ba ay ambisyon natin? No? Ito ba ay karelasyon natin? No? Ito ba ay ang trabaho natin? Ito ba ay yung pag-aaral natin? Hindi ko po sinasabi na i-let go natin itong mga ito. No? But let's ask God how we will be able to manage this. Di po ba? Kasi ang Panginoon, pagka nakita niya na talagang seryoso ka, na magkaroon ng malalim, malapit, malakas na relationship sa Kanya, He will do His part. Aayusin niya. No? Sabi nga ni Martin Luther, lagi ko rin itong sinasabi, tinanong siya ng reporter, isang reporter, what will you do today? What is your activities? What are your activities today? Sabi niya, I have a lot. I'm going to be very, very busy today. That's why I need 3 hours of prayer. Ha? Nasyak yung reporter na yun? No? Sobrang dami mong gagawin pala. Eh bakit mag-spend ka ng 3 hours to pray? No? Na parang sa mga tao, prayer is doing nothing. Di ba? Sayang ang oras. At saka bakit 3 hours? Pwede ka namang pray ng 15 minutes. Alam na ng Panginoon yung kailangan mo. Pero hindi. Ganon kahalaga kay Martin Luther yung pananalangin. Kasi doon na ginagawa ng Panginoon, no? Doon siya nakakakuha ng lakas to avoid temptations, to avoid distractions. Ngayon nga umaga, distracted ka ba sa palagay? Ano yung nagkukos ng distractions? Ano yung nagkukos na tayo ay nagkakasala at nagkakamali parati? You need to identify. Kailangan malaman mo. Bakit ba ako laging ganito? Bakit ganito na lang lagi bumabagsak ko sa ganito? O ba? Bakit lagi nakakapagsinungaling? Bakit lagi akong nakakapangdaya? No? Bakit lagi kong binabagsakan ang sitwasyon? You need to identify. Then, you need to diversify. No? Kailangan baguhin mo yung ginagawa mo. Di po ba? Naalala ko yung sabi ng mentor. Sabi niya, Eleno, pagka nagkakasala, ano ang ginagawa mo bago mo gawin yung kasalanan na yun? Pagkagising mo ba? Habang nakahiga ka ba? Or habang nakaupo ka? Or habang wala kang ginagawa? Pag naiisip mong gawin yung kasalanan na yun. Kasi sabi niya, kung na-identify mo na itong kasalanan ito, bumabagsak ka lagi dito, alamin mo anong ginagawa mo bago ka bumagsak mo. Kung ikaw ay nakaupo lang, o kaya may pinapanood ka, anong dapat mong gawin? Nanonood ka ng TV, patayin mo yung TV. Iba na gawin, magbasa ka na ng libro. Or nanonood ka sa social media, ibahin mo yung ginagawa. Ang Panginoong Kristo, kung inyong makikita kanina, no? Everyone is looking for you. Ano sinabi ng Panginoon? Let's go somewhere else. Diversify niyo ang kanyang ginagawa. Hindi parating sila. No? Ang sabi ng Diyos Ama sa kanya, you go somewhere else. At yun ang sinunod ng Panginoon. So mga kapatid, ganito po gusto kong makita natin dito. Para ma-overcome natin, malampasan natin yung mga distractions, yung mga temptations, ibahin natin yung ating ginagawa. Kung halimbawa, sa pagdaan natin dito sa lugar na to, magkakasala tayo. Diyan pa rin pa tayo dana. Di ba? Lumiwas na tayo. Di ba? Kung sa ganitong sitwasyon, magsisinungaling ka o mandadaya ka, no? Sa office, sa school, yun ang benefit, no? Pagka ikaw ay intentional ang iyong devotion sa Panginoon. The Lord will tell you what to do to avoid the distractions. Pero kung ikaw ay hindi quiet, hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon, hindi ka nananalangin, no? Ito po ang sinisigurado sa inyo. Lagi po tayong babagsak. Lagi tayong bigo. No? At yun nga, pagdating natin ng December, yun ulit ang ating magiging conclusion. No?
parang wala akong nagawa. Ang bilis natapos ng mga araw. Mga kapatid, nawa ay sa biyaya ng Panginoon. Ito pong ating pinag-uusapan ay magbigay po sa atin ng panibagong perspective kung paano natin gugugulin ang natitirang mga araw ng 2026. Okay. I-develop po natin sa mga buhay natin. Personally, huwag na kayong maghintay. Huwag nyo nang hintayin kung yung asawa nyo, o yung anak ninyo, o yung pastor ninyo, o yung church nyo, na i-encourage kayo to do this. You personally decide. No? Magkakaroon ako ng personal or intentional personal devotion. Para ma-avoid ko ang mga distractions. Okay? And then, sabi sa John chapter 6, verse 14 to 15. Ito pa. Sa verse 14, sabi niyan, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. And then sa verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Ang pangyayari po ito yung pagkatapos niya magpakain ng 5,000 men. Wala pa yung mga babae at saka yung mga bata. Kaya tawag ko dito, feeding of the 5,000 plus people. So, nung makita ng mga tao na sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, kumain ng 5,000 plus, tapos may tira pa na 12 basket, ang conclusion nila, sabi na, surely this is the prophet who is to come into the world. At nakita ng Panginoon, nalaman ng Panginoon na kaya lalapit itong mga tao ay para gawin siyang hari. And it's not time yet. At hindi yan ang purpose kung bakit dumating ang Panginoon. Kaya ginawa niya, tumakas siya. Lumayo siya. Bakit niya kinaya ito? Because of his personal devotion. Hindi pa oras. At alam po ninyo, ang isa pa na nakita ko na kung bakit talagang sinunod ng Panginoong Kristo yung kalooban ng Diyos Ama. Sapagkat ang Panginoon, nung nasa langit siya, sanay siya na pinapapurihan siya ng mga angels. Sanay siya na sinasamba. Kaya ito, parang open opportunity to walk. Parang ma-experience ko rin yung iniwan ko sa langit, pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat hindi yun ang kanyang mission. Nakaya po akong sundan niya ako. So ngayong gabi, ngayong umaga mga kapatid, gusto ko makita natin na pagka tayo po ay may personal devotion, personal connection sa ating Panginoon. Yung mga distractions, sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, ay maiiwasan natin. No? Tandaan niyo po ito, hindi sila ang iiwas sa atin. Tayo ang iiwas. Okay? So, ngayong linggong ito, magbantay po tayo. No? For sure, may mga kailangan tayong iwasan. Para maiwasan natin ito, we need to be intentional in our personal devotion. Okay? So, ang sabi dito sa okay. Wala na. Ayan. Okay. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, tandaan po natin, no? Basahin niyo po natin sabay-sabay. Ready? Begin. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Tandaan po natin mga kapatid, mahalaga ang personal devotion sa atin because our enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Siya ay umiikot. No? Nag-aabang siya na parang isang leon. At nagbabantay siya kung sino ang lalapain niya, kung sino ang bibigtimahin. At ito po, ang sunod na talata, nasabi dito sa James chapter 4 verse 7 and 8, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Para lumayo sa iyo
para mapagtagumpayan mo, no, ang mga pain, no, mga bait ni Satan. Sabi niya, you submit yourselves to God. And then sabi pa din sa verse 8, come near to God and He will come near to you. Alam niyo po ba kung bakit hindi ang Panginoong Kristo bumigay, nagpadala doon sa temptation ni Satan, doon sa wilderness, sapagkat nag 40 days and 40 nights siya na fasting, prayer and fasting. At alam po ninyo, yun ang pinakamalakas ng Panginoon. Kaya no amount of temptation ni Satan ang nagtagumpay sa atin. So if we will spend time, sa ating pong quiet time, kahit na gaano pa kalakas, ang tukso ng kalaban, we will be strong. If we will submit ourselves to God and come near to Him, the devil will go away. He will flee from you. Okay? So, I hope clear po ito sa atin. So, yan po ang pangatlo. Ang panghuli, accomplish His purpose. You will accomplish the purpose of God. Matatapos mo, magagawa mo ang gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Kung tayo po ay merong intentional, personal devotion sa ating pong Panginoon, matatapos natin ang Kanya pinapagawa. Sabi dito, sa verse 38, Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Ito ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito. Kaya, pagdating sa John 17 verse 4, basahin nga po natin. Ready? Begin. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Okay? So, natapos ng Panginoon lahat ng pinagawa sa Kanya ng Diyos Ama. At dahil sa natapos niya ito, I'm giving you the glory. Okay? And then, ang sabi pa niya dito sa John chapter 19 verse 13, so when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. And bowing His head, He gave up His spirit. Okay? So, natapos ng Panginoon. Tandaan natin ito. Kung kayo ay makikipagkasundo sa Panginoon ngayong umaga, para palalimin pa yung inyong relationship sa Panginoon, the Lord will reveal His will to you. At pagka kayo ay nag-decide to do His will, tandaan niyo po ito, you will finish it. You will accomplish it. Tatanggalin ng Panginoon yung mga distractions. Basta, lagi lang tayo na maging in tune sa Panginoon. Katulad ng Panginoong Jesus. All His life, kung inyo pong pag-aaralan ang Kanya pong naging buhay dito sa lupa, yung Kanyang 33 years, laging lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Naalala nyo, nung 12 years old siya, nung siya ay nawala. Hinanap siya ng 3 araw ni Joseph and Mary. At tatagpuan nila na siya ay nasa synagogue. Sabi niya, ano po nangyari sa'yo, bata? 3 days kami naghanap sa'yo. At ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi nyo ba alam? Hindi nyo pa ba alam? Na dapat na andito ako lagi sa tahanan ng Panginoon. Okay? So, yun ang kanyang ginagawa parati. He is always in tune with God. Lagi siyang may oras, laging inuuna niya ang Panginoon. Kaya, at the end of his life, sabi niya, I have finished the work. It is finished. At ganoon din po si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, I have fought the good fight, I have finished my race. Bakit pati ngayong umaga? Huwag naman muna. Pero kung handa pupunin tayo ni Lord, masasabi ba natin na I am finished? I am ready because I have finished my race. I have finished the work God gave me. Or may nasimula na ba tayo? Or nasa na tayo sa gawain? Walang pinakamasarap na pakiramdam sa isang tao na laging gumagawa ako ni Diyos.
kung dumating yung time na tapos na yung trabaho. Diba? Your job is finished. Tapos na. Tapos ang sabi pa din ni Apostol Pablo, now there is a store for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. So, ang Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na hanggang doon lang matapos ang buhay natin. Yes, pagka sumunod tayo sa Panginoon, ma-accomplish natin yung gusto niya ipagawa sa atin. Pero maganda dito, may reward tayo. Kumbaga yung ating mga iyak, yung mga dugot pawis na lumabas sa atin, yung mga sufferings na naranasan natin habang sinusunod natin ng Panginoon. Kita ng Panginoon, the Lord will reward us. At ang reward na to, ay makikita forever. Yung mga rewards ngayon, yung mga crowds, si Judmar, totoo ba yun? Binenta niya yung una niyang MVP. Nang magkano 150,000. So parang ganun lang, no? Pero itong reward na ibibigay sa atin ng Panginoon, wala itong price. No? At hindi ito mabubulok, hindi ito masisira. And this is a testament na tayo po ay nagtapat sa Panginoon nung nandito tayo sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, pagka tayo po ay nagkaroon ng intentional personal devotion, we will accomplish God's purpose. Gusto nyo ba na bago tayo po ni Lord, ay masasabi natin na natapos na natin yung trabaho? Or kahit sa exam, finish or not finish, pass your paper. Di ba ayaw natin yun? No? Nasa kakalhati ka pa lang pinapapasa na. Di ba gusto natin kung natapos na? So mga kapatid, kailangan natin, para ma-accomplish yung purpose natin, we need to focus. Ngayon, 2026, kailangan natin mag-focus sa kung ano ang gusto ipagawa ng Panginoon sa atin. Sana hindi po tayo ma-distract. Hindi lang tayo kailangan mag-focus sa direksyon, but we need to be firm. No? As I've said, maraming distractions, maraming hindrances na tayo po ay makakasalubong. No? Yung iba, nakaka-discourage talaga, nakaka-disappoint. No? At nakakapagbigay ng doubt. But we need to be firm. Sinabi ito ni Lord. No? Sabi ito ng Panginoon sa akin na ito ang gagawin ko. Kaya hindi ako bibitaw. No? Hindi ko papabayaan ito. Hindi ako mag-quit, hindi ko iiwanan ito. Itutuloy ko. Kahit anong mangyari, kahit mahirap, no? Kahit na masaktan ako, I will do. Katulad po ng ginawa ng Panginoon. He was able to accomplish God's purpose in His life dahil sa kanyang intentional, personal devotion. Ito po ang susi ng lahat mga kapatid. Ito ang susi. Kung tayo po ay laging nakikipagdig sa ating Panginoon. Pero pa nga isang sinabi yung isang preacher, when you worship God, ito ang magiging susi ng lahat ng ships na sasakyan. Anong mga ships yan? Fellowship, discipleship, stewardship. When you worship God, those ships will never be a problem to you. Sapagkat when you worship God, meron kang time lahat po. No? At i-consider mo na yung mga ships na yun ay talagang privilege to be there. Again, mga kapatid, ngayon po umaga, para ma-accomplish natin ang purpose ng Panginoon, we need to be focused and be free. Kailangan maging matatag tayo. No? Hindi po tayo ma-distract. Okay? So, ilang araw, 11 days pa lang po ang nakakaraan. No? Meron pa tayong 354 days 2026. As I said, ngayon po umaga, choose your path. Choose your path. You still have time. And if you choose the path of God, the way of God,
kailangan maging intentional tayo. No? Hindi tayo nagpapadala sa agos. No? We need to be intentional in our Christian living. We need to be intentional in our personal devotion. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat itinuturo mo sa amin ang mga bagay na ito. Hindi po namin ito matututunan sa school or sa ibang lugar. Hindi namin ito mababasa sa ibang libro. Ito'y makikita lang namin sa inyong salita, sa buhay ng Panginoong Kristo na ginawang halimbawa para masundan, Panginoon. Lord, iniaalay namin sa inyo ang 2026. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon pa kami ng mas malalim na relationship sa inyo. Tulungan mo kami na gumawa ng paraan para magkaroon ng quality time ang aming pong pakikipag-tiis. And I know, Lord, na pagka ginawa namin ito, pagka kami ay natuto, nakita namin ang kahalagahan ng personal devotion, mag-iiba ang takbo ng buhay natin. Magiging mabunga ito, magiging makabuluhan at makahulugan ang 2026. Na sa kabila ng maraming pagsubok na makakaharap namin, mga hamon, alam po namin, nabibigyan mo kami ng lakas para mapagtagumpayan ang mga bagay nito. Salamat po, Panginoon, ito kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.